Unang mga taga-Korinto Kapitulo 1. Mula kay Pablo na tinawag ayon sa kalooban ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus, at mula kay Sostens na ating kapatid, para sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa inyo na mga hinirang ng Diyos na maging kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus, gayon din sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ni Jesu Kristo, na Panginoon nating lahat. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Jesu Kristo. Mga pagpapala mula kay Kristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala, habang hinihintay ninyong bumalik ang ating Panginoong Jesu Kristo. Kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesu Kristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesu Kristo na ating Panginoon. Pagkakampi-kampi sa iglesia, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesu Kristo, magkaisa kayo at huwag magkabaha-bahagi maging sa isipan at maging sa layunin. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga kasamahan ni Chloe na kayo raw ay nag-aaway-away. Ito ang tinutukoy ko, may nagsasabing, kay Pablo ako, may nagsasabi namang, ako'y kay Apolos. May iba pa ring nagsasabi, kay Pedro ako, at may iba namang nagsasabi, ako'y kay Kristo. Bakit? Nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Binautismuhan ba kayo sa pangalan niya? Salamat sa Diyos at wala akong binautismuhan sa inyo maliban kina Crispo at Gaius, kaya hindi ninyo masasabing kayo'y binautismuhan sa aking pangalan. Ako nga rin pala ang nagbautismo sa pamilya ni Estefanas. Maliban sa kanila'y wala na akong natatanda ang binautismuhan ko, sapagkat isinugo ako ni Kristo, hindi upang magbautismo kundi upang mang-aral ng magandang balita. Ipinang-aral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng mahusay na pagtatalumpati at karunungan ng tao, nang sa gayon ay hindi mawalan ng kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo sa krus. Si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong, ng mga tagapagturo ng kautusan, ng mahuhusay na debatiste sa kapanahunang ito? Ipinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutang ito ay pawang kahangalan lamang. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulutang siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral, na sa tingin ng iba'y isang kahangalan. Ang mga Hudyo'y humihingi ng himala bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hentil ay isang kahangalan. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit pa sa karunungan ng tao, at ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay kalakasang higit pa sa kalakasan ng tao. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan noong kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika sa paningin ng tao, subalit pinili ng Diyos ang mga naturing ng hanggal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong, at pinili niya ang mga naturing ng mahihina upang hiyain ang malalakas, pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hampas lupa, at mga mahihina sa sanlibutang ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan, kaya't walang say na makakapagmalaki sa harap ng Diyos, sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin, sa pamamagitan din niya. Tayo'y itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Kaya nga, tulad ng nasusulat, ang sinumang nais magmalaki, ang ipagmalaki niya'y ang ginawa ng Panginoon.